Mabusisi kong pinupunasan ang bawat pilak na kutsara at tinidor hanggang sa makita ko ang sarili kong refleksyon sa kinang ng mga ito. 3 taon. 3 taon akong nagpakabaon sa tungkulin bilang asawa ni Rodolfo de Vera at malugang ng makapangyarihang si Eulalia. Inilaan ko ang bawat oras ko sa pag-aayos ng kanilang tahanan, sa paglilinis ng kanilang dumi, at sa pagtatago ng kanilang mga bahid sa lipunan. Habang isinasantabi ko ang sarili kong pangarap bilang isang manlilikha ng alahas. Bit-bit ang isang bote ng mamahaling alak na inilaan ko para sa aming 3 anibersaryo, dahan-dahan akong umakyat sa aming silid. Ngunit bago ko pa mahawakan ang seradura ng pinto ang tinig ni Rodolfo, mula sa loob ay tila isang mabalasik na kidlat na tumama sa aking pandinig. Don't worry, Beatrice love. Si Celestina, she is just a boring maid with a marriage title. Kapag napirmahan na niya ang mga papeles, wala na siyang puwang sa pamilyang ito. Ikaw ang reyna ko at ang baby natin ang magiging tagapagmana ng De Vera Diamonds. Tumigil ang tibok ng mundo ko. Ang bote ng alak sa aking kamay ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato ngunit hindi ko ito binitawan. Walang luha na pumatak sa aking mga mata. Sa halip isang nakabibinging lamig ang dahan-dahang gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking puso. Ang 3 taon ng sakripisyo ay naglaho na parang usok sa harap ng katotohanan. Ako ay isang kasangkapan lamang sa kanilang mga mata. Bumukas ang pinto sa aking likuran. Si Eulalia ang aking biyenan ay nakatayo doon na may hawak na isang itim na maleta at isang folder. Wala siyang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin nang may pandidiri, tila ba isa akong dumi na kailangang walisin sa kanyang harapan. Narinig mo na rin naman, Celestina, kaya huwag na tayong magbulahan. Beatrice is pregnant with the real De Vera heir. Rodolfo needs a woman who can give him a son, not a woman who spends her day daydreaming about useless sketches of stones. Pirmahan mo na itong annulment papers. Gawin mo ito para sa dangal ng pamilya kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng mansyong ito. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang malakas na pagkulog sa labas. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila mga palakpak ng tadhana sa aking kamalasan. Binuksan ni Eulalia ang pintuan ng mansyon at walang pakundangan niyang itinapon ang aking maleta sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Pirmahan mo na, Celestina, huwag kang maging selfish. Isipin mo ang negosyo. Isipin mo ang pangalan ng mga De Vera. You were never one of us anyway. Muling pagpilit ni Eulalia habang idinuduro sa akin ang panulat. Tinignan ko si Rodolfo na lumabas mula sa silid kasunod si Beatrice na nakasuot ng isa sa aking mga silk robe. Walang bahid ng hiya sa mga mata ni Rodolfo. Sa halip na ipagtanggol ako, iniwas niya ang kanyang tingin at lalong hinigpitan ang yakap sa babaeng traidor. Sa sandaling iyon, ang Celestina na marupok at mapagmahal ay tuluyan ng pumanaw. Isang bagong nilalang ang sumilang sa gitna ng aking wasak na dignidad, isang nilalang na kasing matigas at kasing talas ng isang brilyante. Ang sakit na dapat sana ay magpapaluhod sa akin ay naging isang malamig na enerhiyang nagpatayo sa aking likod ng tuwid na tuwid. Hindi ko kinuha ang panulat mula sa kamay ni Eulalia. Sa halip kinuha ko ang folder at inilapag ito sa marmol na lamesa sa sala. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng isang reynang naglalakad patungo sa kanyang trono, hindi ng isang asawang pinalalayas. You want my signature? Ang aking boses ay kalmado, walang panginginig, kasing lamig ng yelo na nanunuot sa buto. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo, not because I'm giving up, but because you are no longer worth my time. Mabilis at tutkwat kong nilagdaan ang bawat pahina. Pagkatapos ay dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal. Tinitigan ko si Rodolfo, ang lalaking inakala kong magiging katuwang ko habang buhay. Sa harap nila, ibinagsak ko ang gintong singsing sa loob ng baso ng alak na inilaan ko sana para sa aming pagdiriwang. Ang tunay na kinang ng ginto ay agad na nalubog sa madilim na kulay ng alak. Tumingin ako kay Eulalia na ngayon ay gulat sa aking katahimikan. Keep the house, keep the diamonds, and keep this pathetic excuse of a man, wika ko habang itinuturo si Rodolfo gamit ang aking paningin. Tandaan niyo ang gabing ito, Eulalia. Dahil ang bawat sentimo na kinuha niyo sa aking pagkatao, babawiin ko ng may kasamang interes. You think I'm a maid,
wait until I become the person who will buy your entire legacy and turn it into dust. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Lumakad ako palabas ng mansyon diretso sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay tila naghuhugas sa dumi ng pamilya de Vera mula sa aking pagkatao. Habang hinihila ko ang aking maleta sa maputik na kalsada, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking tiyan. Napahinto ako at napahawak sa pader. Doon ko naalala ang positibong resulta ng pregnancy test na nasa loob ng aking bulsa. Isang lihim na sana ay sorpresa ko para sa aming anibersaryo. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang lamig ng gabi na pumasok sa aking mga baga. Tiningnan ko ang madilim na kalsada sa aking harapan. Tayong dalawa lang anak, bulong ko sa gitna ng ingay ng ulan. Papanoorin natin silang bumagsak mula sa itaas. Sa kabilang dulo ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuot ng mamahaling coat ang lumabas, may hawak na payong upang protektahan ako mula sa ulan. Si Gideon, ang taong matagal nang naghihintay sa aking paglaya. "Let's go, Celestina. Paris is waiting for its queen," wika ni Gideon ng may malalim na respeto. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga de Vera. Ang mga ilaw doon ay tila mga matang nanonood sa aking pag-alis. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi aabot sa aking mga mata. Isang ngiting nagpapahiwatig ng isang madugong simula, 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang bawat patak ng pawis ko, sa loob ng isang mainit at masikip na paggawaan ng alahas sa Paris, ay tila naging mga pako na itinusok ko sa kabaong ng aking nakaraan. Hindi madali ang magsimula sa wala, lalo na't bitbit ko ang isang sanggol na walang ibang inaasahan kundi ang lakas ng aking mga bisig. Ngunit ang bawat hapdi ng apoy mula sa aking welding torch ay nagpapaalala sa akin na ang ginto ay kailangang dumaan sa matinding init bago ito maging isang obra maestra. Ngayon, tinitingnan ko ang aking mga kamay sa harap ng salamin ng aking marangyang opisina sa Place Vendôme. Wala na ang mga paltos at sugat mula sa mga unang buwan ko sa Paris. Ang mga daliri ko na dati ay marumi sa uling, ngayon ay pinalalamutian ng mga disenyong ako mismo ang lumikha, mga alahas na isinusuot ng mga reyna at mga tanyag na tao sa buong mundo. Hindi na ako si Celestina, ang martir na malugang ng mga de Vera. Ako na si C. Fontanilla, ang pangalang kinatatakutan at iginagalang sa industriya ng mga hiyas. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig ko. Pumasok si Gideon, ang lalaking nanatili sa tabi ko mula ng gabing iwanan ko ang Maynila. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga pinakabagong balita mula sa Pilipinas. They are drowning, tibungad ni Gideon sa kanyang baritono at kalmadong boses. Ang De Vera Diamonds ay nahaharap sa isang malaking iskandalo. Rodolfo's poor management and Beatrice's excessive spending are finally catching up with them. Malapit na silang ideklarang bangkarote kung hindi sila makakahanap ng bagong investor o isang disenyo na muling magpapabangon sa kanilang pangalan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Umupo ako sa aking selyang gawa sa mamahaling katat at dahan-dahang pinaglaruan ang isang hilaw na brilyante sa ibabaw ng aking mesa. Ang kislap nito ay tila nanunuya sa kapalaran ng pamilyang nagtapon sa akin. Sabi ko sa kanila, Gideon, ang bawat sentimong kinuha nila sa akin ay babawin ko ng may kasamang interes. Wika ko habang nakatingin sa malayo. How ironic na ang tanging paraan para maligtas ang kanilang kumpanya ay ang makakuha ng pirma mula sa taong pinalayas nila na parang aso. Nagsisimula na silang magpadala ng mga liham sa opisina natin, hindi nila alam na ikaw ang may-ari ng Fontanilla Global. Dagdag ni Gideon habang inilalapag ang tablet sa harap ko. Eulalia is desperate. She's calling every connection she has just to get a 5-minute meeting with you. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng inner lounge at tumakbo palabas ang isang 5 taong gulang na batang lalaki. Si Leo, ang kanyang mga mata ay eksaktong kopya ng mga mata ni Rodolfo, ngunit ang kanyang ngiti ay sa akin matapang at puno ng buhay. May hawak siyang maliit na magnifying glass at isang piraso ng amethyst. Mommy, look, this stone has a secret cloud inside.
Wika ni Leo sa kanyang pambatang tinig. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos sa aking puso, ngunit kasabay nito ay isang paalala ng lahat ng ninakaw sa kanya ng pamilya de Vera. Ang karapatang magkaroon ng ama, ang karapatang mabuhay sa sarili niyang legacy. Kinuha ko si Leo at pinaupo sa aking kandungan. Hinaplos ko ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo. Yes, Leo, everything has a secret. And sometimes those secrets are the most powerful weapons we have. Tumingin ako kay Gideon. Ang desisyon ay matagal na naming napag-usapan, ngunit ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong klaseng kasiguraduhan. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang mga ngaso. Book the flight, Gideon, ang utos ko ng may autoridad. Ayusin mo ang lahat ng papeles para sa ating pagbabalik sa Maynila. Tell Eulalia de Vera that C. Fontanilla is interested in her proposal, but under one condition, you will meet in my territory, not theirs. Are you ready for the sea? Once you step foot in Manila, the war officially begins. Paalala ni Gideon ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala para sa aking kapayapaan. Tumayo ako at binuhat si Leo. Naglakad ako patungo sa malaking bintana kung saan tanaw ang Eiffel Tower sa ilalim ng dapit hapon. Ang lungsod ng Paris ay nagbigay sa akin ng kanlungan, ngunit ang Maynila ang magbibigay sa akin ng katarungan. I've been ready for 5 years, Gideon. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. At kukunin ko ang lahat mula sa kanila. Ang kanilang kumpanya, ang kanilang dangal, at ang kanilang bawat natitirang hininga ng karangyaan. Wika ko sa tono na kasing talas ng isang bagong tabas na brilyante. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang tagumpay na bago pa man mangyari ay alam ko nang sa akin na. Sa loob ng maleta ko, hindi lamang mga damit ang nakaimpake. Naroon ang mga dokumentong dahan-dahang puputol sa leeg ng mga de Vera. Bago kami umalis ng opisina, isang mensahe ang pumasok sa aking personal na telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ito ng mabilis bago ito tuluyang i-delete. Nahanap na nila ang lokasyon mo, Celestina. Mag-ingat ka sa iyong pagbabalik. Napakunot ang noo ko. Ang mga anino ng nakaraan ay tila nagsisimula ng kumilos bago pa man ako makarating. Ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil ako na ang apoy na tutupok sa lahat ng kanilang mga lihim. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Manila Diamond Hotel ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng katapusan para sa pamilya de Vera. 5 taon na ang nakalilipas. Mula nang kalad ka rin ako palabas ng mansyong iyon, ngunit ngayon ang hangin sa ballroom na ito ay tila yumuyukod sa aking pagdaan. Nakasuot ako ng isang hating gabi na asul na gown na gawa sa pinakamahusay na sutla ng Paris, at ang aking leeg ay pinalalamutian ng The Frozen Heart, isang kwintas na gawa sa mga puting brilyante na ako mismo ang nagpantay. Mula sa malayo natanaw ko na sila. Sina Eulalia at Rodolfo nakatayo sa gitna ng entablado, pilit nang umingiti sa harap ng mga kamera, kahit na ang kanilang mga mata ay bakas ang pagod at desperasyon. Ang kumpanyang dating pinamuluan ko ng may katapatan ay tila isang lumulubog na barko na pilit nilang isinasalba, gamit ang mga huwad na pangako. Katabi nila si Beatrice na tila isang lantang bulaklak sa kanyang masyadong magarbong kasuotan. Pilit na ipinapakita ang kanyang mga alahas na alam kong matagal na nilang naisangla. Are you ready, Simaab? Bulong ni Gideon sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa aking likuran, isang proteksyon na hindi ko naramdaman sa loob ng 3 taon kong pagsasama kay Rodolfo. I've never been more ready, Gideon. Panoorin mo kung paano gumuho ang kanilang mundo sa isang sulyap ko lang. Sagot ko, ang aking tinig ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Habang papalapit kami sa harap ng entablado, ang katahimikan ay dahan-dahang bumalot sa buong ballroom. Ang mga bulong-bulungan ay huminto at ang lahat ng lente ng camera ay bumaling sa amin. Nararamdaman ko ang titig ni Rodolfo, isang titig na puno ng kuryosidad at pagnanasa sa misteryosong investor na magliligtas sa kanila. Hindi niya ako nakilala dahil sa aking itim na belo at malalaking salamin, ngunit ang aking aura ay sapat na upang pakabugin ang kanyang dibdib. Madam Fontanilla, welcome to the Philippines. Bungad ni Eulalia, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan habang pilit na humahawak sa aking kamay. We are so honored to have the world's greatest jewelry artisan in our event.
This is my son, Rodolfo, the CEO of the Vera Diamonds. Tumingin si Rodolfo sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang makukuha niya ang aking pirma. It's a pleasure, madam. Your reputation precedes you. I hope we can talk about the future of our partnership in a more private setting. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Eulalia. Ang malamig na sensasyon ng aking balat ay tila nagbigay ng babala sa kanya. Partnership, I'm not here for a partnership, Mr. De Vera. I'm here to see if there's anything left of this company that is worth buying. Napakunot ang noo ni Eulalia. Ang kanyang autoridad ay tila nayurakan sa harap ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, sumingit si Beatrice, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng insecurities. Excuse me, madam, but the De Vera name is a legacy. You should be careful with your words. Baka hindi mo kilala kung sino ang kinakausap mo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tawang puno ng pangungutya. Dahan-dahan kong inangat ang aking kamay at tinanggal ang aking itim na belo at malalaking salamin. Ang bawat hibla ng aking maikling buhok ay tila sumayaw sa hangin habang inihaharap ko ang aking mukha sa kanila. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Rodolfo sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang kristal ay nagkadurog-durog sa paanan ng entablado. Ang mukha ni Eulalia ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na nakakita ng sariling multo. Si Beatrice naman ay napaatras, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tawa. Celestina, ang nauutal na wika ni Rodolfo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi makapaniwala na ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan ay ang parehong babaeng may hawak ng kanilang kinabukasan ngayon. Good evening, Rodolfo, mother-in-law, and of course, the ever so fragile Beatrice. Wika ko, ang bawat pangalan ay tila isang lason na idinura ko sa kanilang harapan. Did you miss me? O baka mas nagustuhan nyo ang katahimikan ng 5 taon na wala ako para ayusin ang inyong mga sablay na desisyon? Paanong naging ikaw si C. Fontanilla? Sigaw ni Eulalia, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kahihiyan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Ang bawat kislap ng flash ay tila mga sampal sa mukha ng mga De Vera. Paris changed me, Eulalia. Habang nagpapakasasa kayo sa perang iniwan ko sa kumpanyang ito, natutunan kong pandayin ang sarili kong pangalan. I am no longer the boring maid you kicked out. I am the woman who owns the diamonds you are trying to sell tonight. Madiin kong wika habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga matang dati ay kinatatakutan ko. Lumapit si Rodolfo sa akin, pilit na inaabot ang aking braso. Celestina, love, let's talk about this. Hindi namin alam. Kung alam lang namin na ikaw yan, mabilis kong iniwas ang aking braso bago pa man niya ako mahawakan. Don't call me love. That word died the moment you chose Beatrice over our marriage. And don't you dare touch me with those hands that handled fake promises and fake diamonds. Tumingin ako kay Beatrice na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Rodolfo. And you, Beatrice, I heard you're still using my silk robes. Don't worry, you can keep them. Kasama na ng lalaking pinagsawaan ko na. Bagay kayo, parehong gamit, parehong walang kwenta. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na hiyawan ng kuryosidad. Ang prestihiyo ng mga De Vera ay tuluyan ng gumuho sa loob ng ilang minuto. Tiningnan ko si Gideon at tumango ako. Gideon, cancel the private meeting. I don't talk to bankrupt men and desperate women in a place this public. It's bad for my brand talk. Ang huling hirit ko bago tumalikod. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, hinawakan ni Rodolfo ang aking balikat mula sa likuran. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at hinala. Celestina, wait. Ang bata. Ang balita ko, may anak ka sa Paris. Is he mine? Napatigil ako sa aking paghakbang. Ang malamig na simoy ng aircon ay tila naging kasing init ng apoy sa aking balat. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang aking mga mata ay walang kahit anong emosyon, kundi pandidiri. The only thing you own in this world, Rodolfo, is your debt. My son has my blood and my strength. He has nothing from a coward like you. Huwag mong ituloy ang balak mong pagmamanong iyan, Eulalia. Hindi na ako ang batang babaeng nauto mo sa mga peking aral mo tungkol sa pagiging isang masunuring asawa. Ang tinig ko ay pumutol sa balak na paglapit ng aking dating biyenan sa loob ng aking pribadong opisina sa Makati. Pagkatapos ng eskandalo sa hotel,
Hindi na ako nagulat nang makita ko silang nakapila sa labas ng aking gusali, pilit na humihingi ng kahit 5 minutong audyensya. Narito si Eulalia na kasuot ng kanyang paboritong perlas, na alam kong gawa lamang sa plastic, isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang imahe ng pagiging marangal sa gitna ng kanilang pagkalubog sa utang. Umupo ako sa likod ng aking mesa, nagawa sa itim na marmol. Hindi ko sila inalukan ng maupuan. Sa halip, hinayaan ko silang tumayo sa harap ko, na parang mga aplikanteng nagmamakaawa sa isang trabaho. Si Rodolfo ay nakatayo sa likod ng kanyang ina, ang kanyang mga balikat ay nakayuko malayo sa mapagmataas na asawang iniwan ko 5 taon na ang nakalilipas. Celestina, anak pa ni Mulani, Eulalia ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Alam namin marami kaming pagkakamali, but family is family. Ang De Vera Diamonds ay ang tanging alaala ng aming mga ninuno. You can't just watch us burn. Inaruga ka namin, binigyan ka namin ng tahanan nung wala ka pang Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang isang itim na folder at inilapag ito sa lamesa. Inaruga, Eulalia, let's be rational. Sa loob ng 3 taon, ako ang nag-ayos ng bawat butas sa inyong accounting. Ako ang nagdisenyo ng Rose of Manila Collection na nagligtas sa inyo noong unang taon nyo ng krisis, ngunit kanino nyo ipinangalan ang disenyo? Kay Rodolfo. Pinatira nyo ako sa mansyon nyo para maging isang unpaid manager at tagalinis ng mga kalat ng anak nyo. Kinuha ko ang isang tseke mula sa aking drawer at isinulat ang isang halaga na sapat na para bayaran ang lahat ng nagastos nila sa akin noong ako ay manugang pa nila. Hinihagis ko ang papel sa tapat ni Eulalia. Ang puting papel ay dahan-dahang lumipad at lumapag sa sahig sa paanan ng kanyang sapatos. Ayan, that is the payment for every meal and every night I spent in your house. Bayad na ang utang na loob na paulit-ulit mong isinusumbat sa akin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bilyon-bilyong halaga ng mga disenyong ninakaw nyo sa akin at ipinangalan sa kumpanya nyo. My lawyers are ready to file a plagiarism case that will put De Vera Diamonds in a grave deeper than your debts. Celestina, please, singit ni Rodolfo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na humahakbang palapit. Huwag mong gawin ito kay Mama. We are ready to compensate you. Just don't let the company go bankrupt. We need you, see. You need me, no, Rodolfo? You need my money and my brand. Malamig kong sagot habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Ang dating pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay pinalitan na ng isang purong pandidiri. You threw me out like trash when I was carrying your child. Saan ang awa niyo nun? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at namumula, tila ba nasa gitna siya ng isang matinding atake ng hika. Celestina, please. Spare Rodolfo. I am pregnant. My heart is weak. Kung patuloy mo kaming aapihin ng ganito, baka may mangyaring masama sa baby namin. You're a mother too, right? Maawa ka naman sa bata. Ibinaba ni Beatrice ang kanyang sarili sa sahig, umiiyak ng malakas habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang acting ay pang teleserye, isang klasikong pa-victim move na alam kong laging nagpapalambot sa puso ni Rodolfo. Ngunit hindi ako si Rodolfo. Beatrice, stop the drama. This is a boardroom, not a theater, wika ko, habang dahan-dahang tumatayo. Kinuha ko ang isang medikal na ulat mula sa aking folder, isang ulat na nakuha ng aking mga investigador sa Paris tungkol sa operasyong ginawa sa kanya 3 taon na ang nakalilipas. Lumakad ako palapit sa kanya at inihagis ang dokumento sa kanyang harapan. Ang tunog ng papel na tumama sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kasinungalingan. You say you're pregnant, that's miraculous, Beatrice. Lalo na't ayon sa ulat na ito mula sa St. Luke's Medical Center, sumailalim ka sa isang hysterectomy 3 taon na ang nakalilipas dahil sa isang komplikasyon. You can't have children, Beatrice. So tell me, kaninong anak ang ginagamit mo para manipulahin ang asawa mo? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Rodolfo ay narinig habang dahan-dahang pinupulot ang dokumento. Ang mga mata ni Beatrice ay nanlaki, ang kanyang mga luha ay biglang natuyo at napalitan ng isang matinding takot. Is this true, Beatrice? Ang pabulong na tanong ni Rodolfo. Ang kanyang boses ay puno ng namumuong puot. Nagsinungaling ka sa akin. Isinakripisyo ko ang lahat.
Isinakripisyo ko si Celestina dahil sa batang sinasabi mong dala mo. Hindi sumagot si Beatrice. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na kumpirmasyon. Lumingon ako kay Rodolfo at kay Eulalia na ngayon ay parehong tulala sa gitna ng katotohanan. The diamonds in your vault are synthetic. Your prestige is a lie. And even your new heir is a ghost. Wika ko habang naglalakad pabalik sa aking upuan. You traded a real gem for a piece of cheap glass. And now you're going to watch that glass shatter into a million pieces. Pinindot ko ang intercom sa aking lamesa. Security escort these people out of my building. And tell the press that Fontanilla Global is officially starting the hostile takeover of De Vera Diamonds. Nang kaladkarin ng mga security guards si Beatrice na naghihisterya at si Rodolfo na tila nawalan ng bait, naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Ang aking puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kwikam ng katarungan. Ngunit bago ako makahinga ng maluwag, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto. Pumasok si Gideon, ang kanyang mukha ay seryoso. See, we have a problem. Eulalia didn't go home. She went straight to your son's school. Napatayo ako, ang aking kalamnan ay naging kasing tigas ng bakal. Ang lamig na kanina ay nasa aking boses, ay napalitan ng isang nakamamatay na galit. Kung hawakan niya ang kahit isang hibla ng buhok ni Leo, sisiguraduhin kong walang matitirang kahit anong bakas ng pangalang De Vera sa mundong ito. Yung bawat salitang lumalabas sa bibig mo, Julian, ay tila isang maruming putik na pilit mong ibinabahid sa alaala ng aking ama. Ngunit nagkakamali ka kung akala mo ay may kapangyarihan pa ang nakaraang iyon upang paluhurin ako. Ang nakaraan ay abo na at mula sa abong iyon, nagpanday ako ng isang pangalang hindi mo kailanman kayang ibahin. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ay kasing talas ng isang surgical blade habang nakatingin ako ng diretso sa kulay abo na mga mata ni Julian Orion. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay naging kasing tigas ng bakal. Alam ko ang tinutukoy niya ang maling paratang ng pagnanakaw ng disenyo na ibinatay sa aking ama sa Paris. Bago ito pumanaw, isang iskandalong sadyang niluto ng Orion Gems upang sirain ang aming pamilya. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, tila ba isa siyang asong nakahanap ng bagong amo na mas mabangis. Ano ngayon, Celestina? Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas Julian as the king of diamonds in Europe? Isang salita lang niya, babagsak ang Fontanilla Global at babalik ka sa pagiging basurang manugang na pinalayas namin. Hindi ko binigyan ng kahit isang sulyap si Beatrice. Para sa akin siya ay isang ingay na lamang sa background na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Sa halip, lumakad ako patungo sa aking bar counter at dahan-dahang nagsalin ng malamig na tubig sa isang kristal na baso. Ang tunog ng pag-agos ng tubig ay ang tanging boses na namayani sa loob ng sala. Julian, wika ko habang dahan-dahang humaharap sa kanya. You came here to blackmail me because Orion Gems is bleeding. Huwag na tayong magbulahan. Ang inyong stocks sa London Stock Exchange ay bumagsak ng 15% noong nakaraang quarter. You need my lunar collection para isalba ang inyong pangalan sa darating na Paris Fashion Week. Without me, you are just a brand of the past. Napakunot ang noo ni Julian. Ang kanyang kumpiyansa ay tila bahagyang nayanig. Inilapag ko ang baso sa lamesa ng walang ingay. At tungkol sa aking ama, I have the confession letter of your former chief designer. Isang dokumentong nagsasabing, sadyang ninakaw niyo ang mga sketch ng tatay ko at pinalabas na siya ang nagnakaw. I was just waiting for the right moment to release it. And you just gave me the perfect reason to do it tonight. Dagdag ko ng may mapanuyang ngiti. Your bluffing, sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Lumingon siya kay Julia, naghihintay ng proteksyon, ngunit ang lalaki ay nananatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pagkamangha. Beatrice, keep quiet, ang malamig na utos ni Julian. Lumingon siya sa akin at dahan-dahang lumapit. You are more dangerous than I thought, C. Fontanilla. Pero hindi pa tapos ang gabi. Your son, Leo, he's a beautiful boy. Sayang naman kung magkakaroon siya ng amang nasa kulungan dahil sa mga kasong isasampa ko laban kay Gideon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw ni Gideon sa aking tabi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handang sumabog.
Ngunit hinawakan ko ang kanyang braso. Ang laban na ito ay hindi matatapos sa kamao kundi sa talino. Security ang mahinahon kong tawag sa intercom. Escort Mr. Orion and his companion out of my penthouse. At pakisabi sa aming legal team, simulan na ang pag-release ng The Orion Fraud Documents sa lahat ng international news outlets sa Europa. Ngayon na, hindi mo magagawa ito, hiyaw ni Beatrice habang hinihila siya ng mga security personnel patungo sa pinto. Rodolfo will hear about this, sisirain ka namin. Nang tuluyang maisara ang pinto ang katahimikan sa penthouse, ay tila isang mabigat na kumot. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ng pagod na dahan-dahang dumarating. Ngunit hindi pa ako pwedeng sumuko. Si "Are you okay?" tanong ni Gideon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang aking balikat. "I'm fine, Gideon. I just need to make sure Leo is safe," tugon ko. Dali-dali kaming nagtungo sa silid ni Leo, ngunit ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita kong wala si Leo sa kanyang kama. Ang tanging naroon ay ang kanyang tablet na nakabukas at isang piraso ng mamahaling alahas na nakapatong sa unan, ang De Vera Heritage Diamond na binili ko kaninang hapon. May isang sulat na nakadikit sa alahas. "The gem is back to its rightful owner. If you want to see your son, come to the old De Vera warehouse in Tondo. Come alone or the diamond won't be the only thing that will break tonight." Hindi ito sulat ni Julian. Hindi rin ito sulat ni Beatrice. Ang sulat kamay na ito ay kasing pamilyar ng bawat pasakit na dinanas ko sa loob ng 3 taon. Eulalia. Ang matanda ay tuluyan ng nawalan ng bait. "Gideon, handa na ang sasakyan." Wika ko, ang aking boses ay naging kasing tigas ng semento. Hindi ko na kailangan ng pulis. Kailangan ko ng hustisya na ako mismo ang magbibigay. Nang papalabas na kami, isang tawag ang pumasok mula kay Rodolfo. Ang kanyang boses ay puno ng hikbi at pagmamakaawa. "Celestina, si Mama." Kinuha niya si Leo. Sinubukan ko siyang pigilan pero tinulak niya ako. "Please save our son. Huwag mo siyang tawaging anak natin, Rodolfo." Ang huling sabi ko bago patayin ang telepono. "Dahil sa gabing ito, papatunayan ko sa inyong ang isang Fontanilla ay hindi kailanman nagpapatalo sa isang De Vera." Ang tunog ng makina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot, tila isang hudyat ng huling digma ang magaganap sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng shares mo sa Fontanilla Global, Celestina. Isang pirma mo lang kapalit ng buhay ng anak mo. Huwag mo akong subukan dahil wala na akong pakialam kung mabulok man ako sa kulungan, basta maisama ko kayo sa impyerno." Ang boses ni Eulalia ay pumiyok sa gitna ng kanyang hysterical na pagsigaw, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng abandonadong bodega sa Tondo. Ang amoy ng kalawang at napanis na tubig dagat ay humahalo sa alikabok na sumasayaw sa ilalim ng iisang bumbilyang nagbibigay ng madilim na liwanag. Doon sa gitna ng mga lumang makinarya ng pamilya De Vera, nakita ko siya. Ang babaeng dati ay tinitingala bilang reyna ng mga brilyante, ngayon ay mukhang isang desperadong kriminal na gusot-gusot ang mamahaling suot. Ngunit hindi ang kanyang hitsura ang kumuha ng atensyon ko. Ang aking paningin ay nakapako sa maliit na bulto sa kanyang tabi, si Leo. Ang aking anak ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakatali, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang Fontanilla, ay nananatiling matapang. Walang luha, walang panginginig. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang tumango, isang lihim na hudyat na kami lang ang nakakaalam. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Sa katunayan, ng bawat hibla ng aking pagkatao ay naging kasing lamig ng isang bangkay. Habang nararamdaman ko ang presensya ni Gideon sa aking likuran, ang aking utak ay mabilis na nagkakalkulat. Sa mundo ng negosyo, ang emosyon ay isang laso. At sa gabing ito, ang aking pagiging rational ang siyang magsisilbing panunaw sa lahat ng dumi ng pamilya De Vera. "Eulalia, your acting is getting cheaper every minute." Tinitignan kita at ang tanging nakikita ko ay isang babaeng hindi matanggap na ang kanyang imperyo ay naging abo na. Wika ko, ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng kaba. Inilabas ko ang aking cellphone at dahan-dahang ipinakita sa kanya ang screen. "You want my shares? Go ahead. Pero bago mo hawakan ang panulat, panoorin mo muna ito.
Isang live feed ang lumabas sa screen. Ipinapakita nito ang labas ng bodega. Pinalilibutan na kami ng mga itim na sasakyan ng NBI tahimik na gumagalaw ang mga autoridad, tila mga anino na dahan-dahang sumasakal sa huling pag-asa ni Eulalia. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay nagsisimula ng humalo sa ingay ng ulan sa bubungang lata. You think I came here alone and unprepared ang mitya ng aking mabilis na pananalita. The moment you touched Leo, you signed your own death warrant. At ang heritage diamond na kinuha mo sa penthouse ko, it has a built-in GPS tracker, Eulalia. I intentionally let you take it. You didn't kidnap my son, you just escorted the police to your own execution. Nanlaki ang mga mata ni Eulalia. Ang kanyang panga ay nanginig, at ang kutsilyong hawak niya ay dahan-dahang bumaba. Nagsisinungaling ka, Rodolfo, Rodolfo, gawin mo ang paraan. Tulungan mo ako, ang kanyang desperadong hiyaw sa anino sa likod ng bodega. Lumabas si Rodolfo mula sa dilim. Ngunit hindi siya ang tagapagligtas na inaasahan ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kinang ng pag-asa. Lumapit siya sa akin at bago ko pa mamalayan lumuhod siya sa harap ko, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at maruming semento. Celestina, please stop this. I surrendered everything to Gideon, ang nauutal niyang wika. I told the police everything. Ang falsification ng documents, ang tax evasion ni Mama, pati ang pakikipagsabuatan kay Julian Orion. Just take Leo and leave us alone. Rodolfo, you coward, isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo, ang bulyaw ni Eulalia habang pilit na sinusugod ang sariling anak. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na kumilos si Gideon. Sa isang iglap na ilayo niya si Leo mula sa silya, habang ang mga autoridad ay pumasok sa bodega. Ang tunog ng kanilang matitigas na hakbang ay tila huling hatol sa pamilya de Vera. Binuhat ko si Leo. Ang aking anak ay mahigpit na kumapit sa aking leeg. Naramdaman ko ang kanyang mabilis na tibok ng puso, ang tanging senyales na siya ay natakot din sa kabila ng kanyang katapangan. Hinalikan ko ang kanyang noo, ninanamnam ang amoy ng kanyang buhok na humahalo sa amoy ng kalawang sakit. You're safe now, Leo. The monsters are finally in cages, bulong ko. Humarap ako kina Eulalia at Rodolfo, na ngayon ay pinalilibutan na ng mga pulis. Ang imahe ng kanilang pagkakaluhod sa dumi ng tondo ay ang pinakamatamis na kway-kam na naramdaman ko sa loob ng 5 taon. Walang dugo na dumanak, walang sigawan ng galit mula sa akin. Ang aking tagumpay ay kasing linis ng isang diamante. Eulalia, tawag ko dahilan upang lumingon sa akin ang matanda nang may nalilisik na mga mata. You told me 5 years ago that I was just a boring maid. Tonight, look around you. Your son is a criminal, your daughter-in-law is a fraud, and your legacy is a pile of junk in a Tondo warehouse. I didn't just survive. I won. And I won because I'm a Fontanilla, something you could never be. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad kami ni Gideon palabas ng bodega, narinig ko ang hysterical na iyak ni Beatrice. Nakakadating lang din, pilit na kumakapit kay Rodolfo habang pinalalayo siya ng mga pulis. Ang bawat hakbang ko sa maputik na kalsada ay tila naglalabas sa bawat dumi ng pangalang de Vera sa aking buhay. Sumakay kami sa sasakyan. Ang init sa loob ay tila isang yakap pagkatapos ng mahabang panahon ng panalamig. Tumingin ako kay Gideon. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang bagay na hindi ko na kayang itanggi. Is it over, C? Tanong niya. The de Veras are done, Gideon. But Julian Orion is still out there, tugon ko habang pinagmamasdan ng screen ng aking tablet. Isang notification ang pumasok. Ang stocks ng Orion Gems ay bumagsak na sa pinakamababang label sa kasaysayan ng European market. Ngunit bago pa man ako makangiti, nang tuluyan isang anonymous na video link ang pumasok sa aking private mail. Binuksan ko ito at ang aking mundo ay tila muling huminto. Ipinapakita sa video ang isang laboratorio sa Paris. Ang laboratorio kung saan ginagawa ang aking pinakabagong collection. At sa gitna ng silid nakatayo si Julian Orion, may hawak na isang sulo habang nakatingin ng diretso sa camera. Checkmate, Celestina, ang tanging wika niya bago ang video ay maputol sa isang malakas na pagsabog ng liwanag. Isang gusali lang ang pinasabog mo, Julian. Ngunit ang aking talino ay hindi kayang lamunin ng kahit anong apoy. Akala mo ba ay napakababa ng tingin ko sa aking sarili para iimbak ang lahat ng aking pinaghirapan sa isang silid na kayang sirahin ng isang mantsa.
Ang tinig ko ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig ako sa itim na screen ng aking tablet. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang hininga ni Leo na nakatulog na sa pagod at ang mabilis na pagtibok ng orasan sa dashboard. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ang galit na dapat sana ay magpapasigaw sa akin ay naging isang matalas at kalkuladong plano sa loob ng aking isipan. See, the Paris office confirmed the damage. Ang laboratorio ay nawasak, ngunit ang lahat ng digital files at ang mga prototypes ng lunar collection ay ligtas sa aming underground vault sa Switzerland. Bulong ni Gideon ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kalsada, ngunit ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakapit sa manibela. I expected this from a desperate man like Julian Tugonco habang dahan-dahang binubura ang video link. He thinks he's a king, but he's just a child throwing a tantrum because he realized he can't own the sun. Gideon, contact the French authorities. Ibigay mo ang video na ito. Julian Orion just handed us the evidence of his own international terrorism. Kinabukasan ang balita tungkol sa pagsabog sa Paris at ang pagkakasangkot ng Orion Gems ay yumanig sa buong mundo. Habang ang stock market sa Europa ay nagkakagulo, ako ay nakaupo sa loob ng aking opisina sa Maynila. Pinapanood ang pagbagsak ng bawat hiyas sa corona ni Julian. Bumukas ang pinto at pumasok si Julian Orion. Wala na ang kanyang mapagmataas na aura. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Kasunod niya si Beatrice na tila isang basang sisiw, pilit na kumakapit sa huling pag-asa ng kanyang bagong amo. You're a monster, Celestina. Hiyaw ni Julian, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng takot. Because of that video, the Interpol is freezing all my assets. My family is disowning me. What do you want? Pera? I'll give you double of what the De Veras owe you. Dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog ng aking silya sa sahig ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Lumakad ako palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong pagsabog. Maning isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Julian, I have more money than you can ever imagine. What I want is to see you realize that no matter how much gold you have, you can never buy a fontanilla. You didn't just burn a building, you burned the last bridge that could have saved you. Huwag mong subukang bawiin ang kamay mo, Gideon. Ang bawat marka sa balat ay nagkwento at ang logo ng Orion sa pulso mo ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa 5 taon nating pagsasama. Sabihin mo sa akin ng diretso sa mata, ikaw ba ang aninong matagal ko nang hinahanap? O ikaw ang liwanag na sadyang ginamit upang bulagin ako? Ang tinig ko ay hindi nanginginig, ngunit kasing talas ng isang basag na kristal. Sa loob ng aking opisina, ang bawat hininga ay tila nagiging yelo. Hindi ko binitawan ang kanyang pulso. Sa halip, mas lalo ko pang hinigpitan ang hawak ko sapat na upang maramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang ugat. Ang mensahe ni Rodolfo sa aking telepono ay tila isang hatol na nagbabago sa lahat. Tumingin sa akin si Gideon. Wala akong nakitang takot sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na lungkot na tila isang karagatan sa hating gabi. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ang kanyang panga ay matigas. Ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila gumuho sa harap ko. See, let's be rational ang panimula niya, ang kanyang baritonong boses ay nananatiling matatag. Ang logo na ito ay hindi tanda ng katapatan ko kay Julian Orion. Ito ay tanda ng isang sumpa na matagal ko nang tinalikuran. I am an Orion by blood, yes. Julian is my half-brother. Pero ang tatay mo ang dahilan kung bakit ako nanatiling tao sa gitna ng hayop ng mundong kinalakihan ko. Dahan-dahan kong binitawan ng kanyang kamay. Umupo ako sa aking selyang gawa sa balat, ang aking likod ay tuwid na tuwid. Hindi ako iiyak. Ang luha ay para sa mga taong talunan at ako ay isang fontanilla na muling naghari. Paliwanag, Gideon, at siguraduhin mong ang bawat salita mo ay kasing linis ng isang brilyante dahil sa oras na makaramdam ako ng kahit katiting na dumi, tinitiyak ko sa iyong ito na ang huling gabi nating magkasama. The Heritage Diamond was never Eulalia's pagpapatuloy ni Gideon habang dahan-dahang lumalapit sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. It was your father's masterpiece. Ninakaw ito ng tatay ni Julian at ipinasa kay Eulalia bilang pambayad utang.
Pinalabas nilang magnanakaw ang tatay mo sa Paris para hindi makuha ang tunay na halaga ng hiyas na iyon. I found out the truth when I was 20. Mula noon, binalak ko ng sirain ang Orion gems mula sa loob. Ginamit ko ang pera nila para suportahan ka sa Paris nang hindi mo nalalaman. So I was just a project, isang utang na loob na kailangan kong bayaran ang mabilis kong mitya. Ang bawat salita ko ay puno ng mantsa ng pagdududa. No, see, you were the only justice I wanted to serve, Tugonia habang humaharap sa akin. Lumuhod siya sa tapat ko, hindi para magmakaawa, kundi para ipakita ang kanyang katapatan. The Heritage Diamond has the secret signature of the Fontanillas inside its facet. Julian knew this. Eulalia knew this. That's why they were so desperate to take it back. At ang mensahe ni Rodolfo, he's not trying to save you. He's trying to create a rift between us so he can strike the final blow. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig mula sa reception area. Ang tunog ng mabilis na hakbang ng mga security personnel ay humahalo sa tunog ng isang alarm na sadyang pinatunog. Madame Fontanilla, si Rodolfo de Vera, he's in the server room. He's trying to delete the acquisition files and transfer the remaining assets to an offshore account. Ang pasigaw ng boses ng acting head of security sa intercom. Tumayo ako, ang aking mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng galit. Ang huling desperadong galaw ng isang talunan. Rodolfo thinks he can steal my victory from the shadows. Gideon, if you want me to trust you, prove it now. Ang malamig kong utos. Go to the server room, lock the system. At si Rodolfo, huwag mong hayaang makalabas siya nang hindi niya nararamdaman ang bigat ng bawat taon na ninakaw niya sa amin ni Leo. I'll handle him, si just stay here with Leo, wika ni Gideon bago mabilis na tumakbo palabas ng silid. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng opisina, tanging ang asul na liwanag mula sa mga monitor ang nagbibigay ng anyo sa aking paligid. Kinuha ko ang aking tablet at mabilis na tiningnan ang aming financial status. Sa loob ng 5 taon, natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa brilyante, kundi sa kontrol ng impormasyon. Isang notification ang lumabas. Ang system ay nakalock na, ngunit may isang bagong file na dahan-dahang nag-view upload. Ito ay isang video feed mula sa loob ng server room. Nakita ko si Rodolfo. Gusot-gusot ang kanyang suot, pawis na pawis, habang pilit na pinipindot ang mga keyboard. Sa likod niya pumasok si Gideon. Ang tunog ng bawat hakbang ni Gideon ay tila isang hatol na papalapit sa leeg ni Rodolfo. Celestina, I know you're watching, sigaw ni Rodolfo sa camera. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakatakot na pagtawa. You think you won? If I can't have the De Vera legacy, then no one will. The Heritage Diamond is not just a stone. It's the key to the main vault in Paris. And Julian just activated the self-destruct sequence for the entire Fontanilla brand. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi ang pagsabog ang kinatakutan ko, kundi ang katotohanang may isa pang lihim ang nakatago sa loob ng hiyas na hawak ni Leo sa kanyang silid. Gideon, stop him, sigaw ko kahit alam kong hindi niya ako naririnig sa video. Ngunit bago pa makalapit si Gideon, isang malakas na tunog ng paghampas ng bakal sa bakal ang narinig mula sa intercom. Isang hindi kilalang bulto ang pumasok sa server room mula sa lagusan sa itaas. Hindi ito pulis. Hindi ito security. Ito ay si Beatrice. Hawak niya ang isang baril at ang dulo nito ay nakatutok ng diretso sa ulo ni Gideon. The game isn't over until the Queen falls, Celestina, ang pabulong na wika ni Beatrice. Habang nakatingin sa camera, ang kanyang mga mata ay nanlibisik sa isang baliw na pagnanais na pumatay. Hindi ang kaba ang nagpapatakbo sa aking isipan, kundi ang isang matalas na pagtatasa sa kalidad ng taong nasa harap ng aking camera. Beatrice, ang hawak mong baril ay tila ang huling piraso ng iyong dignidad, maliit, marupok at sadyang desperado. Ngunit sa mundong binuo ko, ang mga bala ay walang halaga kumpara sa mga numerong nasa dulo ng aking mga daliri. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa server room sa pamamagitan ng mga speaker, kasing lamig ng yelo at walang bahid ng takot. Sa screen nakita ko ang bahagyang panglihig ng mga kamay ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa isang baliw na pagnanais na bawiin ang buhay na kailanman ay hindi naging sa kanya. Tumahimik ka. Celestina, hiyaw ni Beatrice sa camera, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng tension.
Ibigay mo ang access code. I-transfer mo ang lahat ng assets sa account ni Julian o papatayin ko ang lalaking ito. Huwag mong isiping nagbibiro ako. Sa tabi niya si Rodolfo ay tila isang basang sisiw na nakasandal sa pader. Nanginginig ang buong katawan. Please give it to her. Ayaw ko pang mamatay. Beatrice, ibaba mo ang baril na iyan, baka pumutok. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa keyboard ng aking terminal, inilunsad ko ang Diamond Protocol, isang security measure na ako mismo ang nag-code noong nasa Paris pa ako. Rodolfo, ang iyong kaduwagan ay hindi na nakakagulat. At ikaw naman, Beatrice, ang iyong katangahan ay nakakabagot na wika ko habang tinititigan ang countdown sa screen. Julian Orion is already in handcuffs. Ang accounts na sinasabi mo, they were frozen 5 minutes ago. You are holding a man's life for a pile of worthless zeros. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Beatrice. Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng gatilyo ng baril, isang matalas na tunog ng bakal na nagpatahimik sa lahat. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang balak, ang boses ni Gideon ay umaling-aungaw ng may kakaibang autoridad. Beatrice, look at the screen behind you. Lumingon si Beatrice at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang screen na dati ay nagpapakita ng transfer progress ay napalitan ng isang video feed, isang live feed mula sa detention cell ni Eulalia. Ang matanda ay nakaluhod, umiiyak at pilit na itinuturo si Beatrice sa mga autoridad bilang utak ng lahat ng pagnanakaw. Your queen has fallen, Beatrice. At ikaw ang susunod na isasakripisyong malamig na wika ni Gideon. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng kahit sino, sinunggaban ni Gideon ang braso ni Beatrice. Ang tunog ng pagbagsak ng baril sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng tunog ng pagkakalabog ng katawan ni Beatrice nang itulak siya ni Gideon palayo sa server. Mabilis na pumasok ang aking mga elite security personnel. Ang tunog ng kanilang matitigas na hakbang at ang tunog ng paglalagay ng posas ay ang pinakamagandang musika para sa aking pandinig. Lumakad ako patungo sa server room. Ang tunog ng aking matitigas na takong sa pasilyo ay tila isang martilyo na tumatapos sa huling kabanata ng kanilang kasamaan. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng ozone at ang init ng mga makina ay sumalubong sa akin. Nakatayo si Gideon, inaayos ang kanyang gusot na polo. Si Beatrice ay nakahandusay sa sahig, pilit na kumakawala sa mga pulis habang sumisigaw ng mga sumpa. Si Rodolfo naman ay nakaluhod, umiiyak ng walang tigil. Lumapit ako kay Rodolfo. Dahan-dahan kong inangat ang kanyang mukha gamit ang dulo ng aking sapatos. Ang pandidiri sa aking mga mata ay sapat na upang mapatahimik ang kanyang mga higpi. You wanted the legacy, Rodolfo. Ayan ang legacy mo, wika ko, habang itinuturo ang mga pulis na naglalabas kay Beatrice. Ang pamilyang pinrotektahan mo, ang babaeng pinili mo, lahat sila ay naging mantsa na hindi mo kailanman mabubura. You didn't lose the diamonds, Rodolfo. You lost the only person who could have made you a king. Celestina, please, patawarin mo ako. For Leo, for our son. Ang pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. The only thing Leo will ever get from you is a lesson on how not to be a man, ang huli kong hirit bago tumalikod. Humarap ako kay Gideon. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghihintay ng aking hatol sa kanyang katapatan. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay at tiningnan ang logo sa kanyang pulso. Ang iyong dugo ay maaaring magbigay ng pangalan Gideon, ngunit ang mga kilos ang nagbibigay ng dangal, wika ko, nang may bahagyang lambot sa aking boses. The Orion name is dead, but Gideon is the man who stood by me when I had nothing. Ngunit sa gitna ng aming pagtitinginan, ang system alarm ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa server. Ito ay mula sa aking private vault sa Paris. Isang mensahe ang lumabas sa malaking monitor. The Heritage Diamond has been activated. The true heir is called. Napasandal ako sa pader. Ang Heritage Diamond na hawak ni Leo, ito ay may tagong teknolohiya na sadyang inilaan ng aking ama para sa pagbubukas ng pinakalihim na kayamanan ng mga fontanila sa Europa. Isang kayamanan na kailanman ay hindi nalaman ng mga De Vera or ng mga Orion. See, look at the GPS bulong ni Gideon. Ang GPS signal ng hiyas ay wala sa mansyon. Wala rin sa aking penthouse.
Ang signal ay mabilis na gumagalaw patungo sa airport. At ang security feed sa paaralan ni Leo ay nagpapakita ng isang babaeng nakasuot ng NARS na uniforme na dahan-dahang inaalalayan si Leo patungo sa isang itim na sasakyan. Hindi ito si Eulalia, hindi ito si Beatrice. Ang nanay ni Julian, ang pabulong na wika ni Gideon, the original Orion Queen, ang babaeng pumatay sa tatay mo. Ang aming tagumpay ay tila naging isang panibagong simula ng isang mas madugong digmaan. Ang tunog ng aking paghinga ay naging mabigat, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling matalas. Book the private jet. Gideon, ang utos ko, ang bawat salita ay may bigat ng isang panata. We are going to Paris. And this time, I'm not just taking back my designs. I'm taking back my father's justice. Ang hangin sa Paris ay hindi na amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Ito ay amoy ng malamig na bakal at ng katarungang matagal nang nabaon sa limon. Habang tinatahak namin ang kalsada patungo sa lumang syato ng pamilya Orion sa labas ng lungsod, hindi ang takot ang nananaig sa aking sistema. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling marcha ng aking tagumpay. Hawak ni Isabella Orion ang aking anak, ngunit hindi niya alam na hawak ko naman ang mitya na magpapasabog sa kanyang buong pagkatao. Nakahanda na ang lahat. Sa tabi ko si Gideon ay tahimik, ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na daan. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay sa akin ng lakas upang manatiling rasyonal sa gitna ng emosyonal na bagyo. Pagdating namin sa harapan ng malaking bakal na tarangkahan, hindi na kami naghintay ng pahintulot. Ang tunog ng pagpihit ng mga gulong sa graba ay tila isang deklarasyon ng giyera. Bumukas ang malaking pintuan ng syato at bumulaga sa amin ang isang marangyang silid na puno ng mga antigong kagamitan. Sa gitna nakaupo si Isabella Orion sa isang selyang gawa sa pelus. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol elegante, ngunit bakas ang lason sa bawat ngiti. Sa kanyang tabi nakatayo si Leo, hawak ang heritage diamond. Ang aking anak ay matapang, walang bahid ng luha, tila ba alam niyang ang kanyang ina ay darating upang tapusin ang lahat. Celestina Fontanilla, ang panimula ni Isabella, ang kanyang boses, ay may himig ng isang aristokratang sanay na magutos. Finally, the daughter of the man I destroyed is here. Ibigay mo sa akin ang master key ng Fontanilla Vault sa Switzerland at hahayaan ko kayong makaalis ng buhay. Huwag mong subukang maglaro dahil ang brilyanteng hawak ng anak mo ay may sapat na mekanismo upang maglaho kayong lahat sa isang kisap mata. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Lumakad ako palapit sa kanya nang walang pag-aalinlangan ng tunog ng aking sapatos sa tiles ay umaling aungaw ng may autoridad. Isabella, you're still living in the past. You think you're a conqueror. You're just a thief hiding in a castle made of stolen stones. Ang mekanismong sinasabi mo, I was the one who designed it. I don't just create jewelry, I create fortresses. Anong ibig mong sabihin, ang nanginginig na tanong ni Isabella habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa braso ni Leo. The heritage diamond is not the key to my father's wealth. It is the evidence of your crime, wika ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking tablet. Ang bawat faceting ng brilyanteng iyan ay naglalaman ng micro-etched data ng mga original sketches ni Papa na ninakaw mo. At sa sandaling i-activate ko ang sensor, ang lahat ng files na nagpapatunay na ikaw ang pumatay sa tatay ko sa Paris 5 taon na ang nakalilipas ay automatikong mag-upload sa French National Police server. Your bluffing, hiyaw ni Isabella, ang kanyang mukha ay nag-iba ng kulay, naging maputla na tila isang bangkay. Check your phone, Isabella, ang malamig kong sagot. Narinig ang tunog ng sunod-sunod na notification mula sa cellphone ni Isabella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang balita. Ang Orion Gems ay tuluyan ng binagsak ng mga autoridad sa buong Europa. Ang kanyang mga tagong yaman ay na-freeze na at ang warrant of arrest para sa kanya ay inisyu na sa buong Interpol. Sa mundong binuo mo, Isabella, ang brilyante ay simbolo ng kapangyarihan. Sa mundo ko ito ay simbolo ng katotohanan, wika ko. Habang dahan-dahang lumalapit at kinuha si Leo mula sa kanyang tabi, hindi siya nakakilos. Ang kanyang buong imperyo ay gumuho sa harap ng aking rasyonal na kalkulasyon. Mabilis na pumasok ang mga Pranses na autoridad.
Ang tunog ng kanilang matitigas na hakbang sa sahig ay tila huling hatol sa reyna ng mga Orion. Habang nilalagyan siya ng posas, tumingin siya sa akin nang may matinding puot. Sisirain kita, Celestina. Hindi pa ito tapos. It was over the moment I left Manila, Isabela. You just didn't get the memo, ang huli kong hirit bago tumalikod. Binuhat ko si Leo at lumabas kami ng chateau. Sa labas, ang bukang liwayway ng Paris ay nagsisimula ng magbigay ng kulay sa langit. Ang lamig ng hangin ay tila isang sariwang haplos sa aking balat. Tumingin ako kay Gideon na ngayon ay nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng relief at paghanga. We did it, see? Ang katarungan para sa tatay mo. Sa wakas ay nakamit na natin, bulong ni Gideon habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi lang katarungan, Gideon. Nakuha natin ang ating kalayaan, tugon ko habang pinagmamasdan ng aking anak na ngayon ay tahimik nang nakatingin sa mga bituin na unti-unting naglalaho. Ang pamilya de Vera ay nabubulok na sa kulungan sa Maynila. Si Beatrice ay nahaharap sa habang-buhay na pagkakakulong. At si Isabela Orion, siya ang magsisilbing babala sa lahat na ang isang Fontanilla ay hindi kailanman nagpapatisod sa mga bato. Kami ang nagpapanday sa mga ito upang maging isang corona. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang tamis ng tagumpay. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang aking pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-iisang reyna ng mga hiyas na nagmula sa putik at ulan ng Maynila upang sakupin ang mundo. Hindi ang bango ng tagumpay ang pumupuno sa aking mga baga habang nakatitig ako sa malawak na asul na dagat mula sa balkonahe ng aking bagong tahanan sa Maynila. Sa halip, ito ay ang bango ng kalayaan, isang kalayaang hindi hiningi, hindi ipinagmalaki, kundi isang kalayaang ipinaglaban ko ng buong tatag. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mga imperyong Orion at de Vera, at sa bawat araw na lumilipas ang mga anino ng nakaraan ay tila nagiging maliliit na alikabok na lamang na tinatangay ng hangin. Ang Fontanilla Jewels ay hindi na lamang isang panggalan sa industriya. Ito ay naging simbolo ng katatagan at tunay na sining. Ang dating opisina ng mga de Vera, na dati ay puno ng kasinungalingan at pang-api, ngayon ay isang kanlungan na ng mga bagong manlika. Wala na ang mga mantsa ng nakaraan. Ang bawat sulok ay maliwanag, tapat at puno ng inspirasyon. Minsan nakatatanggap ako ng mga ulat tungkol sa kanila. Si Eulalia at Rodolfo ay nananatiling nabubulok sa loob ng rehas. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa bawat pahayagan tungkol sa kasakiman. Si Beatrice naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa isang correctional facility, malayo sa karangyaang pilit niyang ninakaw. Wala akong nararamdamang galit para sa kanila. Ang galit ay isang uri pa rin ng ugnayan at matagal ko nang pinutol ang anumang tali na nag-uugnay sa akin sa kanilang pamilya. Ang indifference, ang kawalan ng pakialam, ang naging huling sampal na ibinigay ko sa kanila. Mommy, look, the morning sun makes the diamond glow, ang masayang tawag ni Leo mula sa loob ng silid. Ang aking anak ay lumalaking matapang, rasyonal, at may pusong marunong rumespeto. Hindi niya kailanman itinanong ang tungkol sa kanyang ama sa Maynila dahil sapat na sa kanya ang pagmamahal na nakukuha niya sa amin ni Gideon. Naramdaman ko ang mga braso ni Gideon na dahan-dahang yumakap sa aking balikat mula sa likuran. Ang kanyang presensya ay nananatiling aking lakas. Ang kanyang katapatan ay ang pinakamahalagang hiyas na nakuha ko sa gitna ng digmaang ito. Hindi niya ako kailanman tinratong parang isang marupok na alahas na kailangang itago sa loob ng vault. Sa halip, hinayaan niya akong maglingling sa sarili kong paraan. Are you thinking about the past again? Sibulong ni Gideon sa aking pandinig. Ang kanyang boses ay puno ng init at pag-aalaga. Hindi, Gideon. Iniisip ko ang kinabukasan, tugon ko habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mukha, ninanamnam ang kapayapaang matagal ko ring ipinagkait sa aking sarili. Ang katarungan ay nakamit na natin. Ang kailangan na lang nating gawin ay mamuhay ng rasyonal, malaya at masaya. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong sumira sa akin. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging mahina noong una. Ngunit ang katarungan ay ipinaubaya ko sa batas dahil ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa paghihiganti ng dugo, kundi sa pagkamit ng tagumpay na hindi nila kailanman mapapantayan.
Kinuha ko ang huling dokumento na nakapatong sa lamesa sa balkonahe, ang formal na paglulunsad ng Fontanilla Foundation for Women. Ito ang aking magiging pamana. Isang organisasyong tutulong sa mga kababaihang pinalayas, inabuso at minaliit upang makatayo sila sa sarili nilang mga paa at panday ng sarili nilang mga bituin. Madin at may buong dangal kong inilagda ang aking pangalan sa ibaba ng papel. Celestina Fontanilla. Wala ng De Vera, wala ng tanikala. Ang bawat kurba ng aking pirma ay tila isang panata na ang aking anak at ang mga susunod pang henerasyon ay hindi na kailanman dadaan sa dilim na aking kinahak. Ang araw ay tuluyan ng sumikat sa kalangitan ng Maynila. Ang kislap nito sa dagat ay tila bilyon-bilyong brilyanteng nagdiriwang sa aking ganap na tagumpay. Wala ng ulan, wala ng bagyo. Ang reyna ng mga hiyas ay natagpuan na ang kanyang tunay na trono sa loob ng kanyang sariling puso, malaya at nagliliyab sa sarili nitong liwanag. Tayong tatlo, Gideon. Tayong tatlo hanggang sa huling wika ko habang nakatingin sa aming kinabukasan. Ang bawat pasakit ay naging bahagi lamang ng proseso ng pagtabas sa aking pagkatao. Ngayon ako ay isang ganap na obra maestra, matigas matalas, at kailanman ay hindi na muling mababasag ng kahit anong kamay